Pinag-aaralan ng Department of Agriculture na muling mag-angkat ng bigas na aabot sa 1.3 million metric tons. Kailangan ba talaga yan? Kailan yan darating sa bansa? Alamin natin mula kay Department of Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla. Magandang umaga po, Yusek Sombilla. Magandang umaga din. Sino ito? Si Arnold o si Igan po ito. Ay, Igan. Good morning. Yeah. Good morning. Alam natin na nitong nagdaang masamang panahon hanggang ngayon, malaki epekto sa ating agrikultura. Malaki po ba yung kakulangan sa supply ng bigas kaya nakikita ng inyong departamento na dapat mag-angkat po? As of now naman, dun sa projections namin, no, Igan, titingnan natin isa-isa ha. So, yung quarter 1, which is already actual kasi nanggaling na ito sa PSA Opo. meron tayong surplus na 2.5 million metric tons, okay? So that is good for 67 days Opo. sa ating estimated na consumption per day na 37,362 metric tons per day. National yan. Ito ay nanggaling sa ating local production na 3.2, okay? Million. Rice na ito, pinag-uusapan natin. Opo. Yung imports natin noong quarter 1 na 855,000 metric tons at of course meron tayong beginning stock, di ba, na palaging naiiwan sa end of the year. So after computing yung total supply minus total demand, meron tayong surplus during that first quarter na 2.5. Opo. More or less. That is good for 67 days. Itong quarter 2, okay, wala pa kasing projections lang yung namin. Pero we validate the projections, rice production projections sa nakukuha ng satellite at saka yung historical trend ng PSA. So at the beginning, at the end of quarter 2, ang projected namin na local production is 2.6 million metric tons. Naka-import na rin tayo ng 989. So meron na tayong importation na about 1.7 million metric tons. So tinanggal na rin natin yung damages na nandun na nangyari noong Q2, no? At ang naging surplus natin is 2.3. Okay? Which is good for 63 days. Okay. Itong quarter 3 as of July, no? Naka-import tayo ng 116,196 metric tons. Metric tons, opo. So, again, projection itong local rice production natin based again sa nakukuha ng satellite at saka historical production ng PSA, meron tayong ina-expect na 2.4. Sana lalaki yun, no? 2.4. Total supply of 4.9. So kung minus natin yung total demand, meron tayong surplus na 1.2. Okay? That is only good for 31. Pero isang buwan na lang. yes, 31. Kaya yun doon, medyo manipis yun. Kaya nandun yung aming pananawagan sana sa mga private sector na sana tuloy-tuloy pa rin yung pag-import. Pero dapat dadating ito bago mag-harvest. Okay? And expect that harvesting will already start siguro end of September, early October. So by that time, aakyat na yan. With all the imports, aakyat yung ating surplus. So talagang kailangan natin mag-import, which is talaga naman yan Talaga naman hindi dapat ititigil yung pag-import. Nandun dapat yung pag-angkat natin ng bigas. Okay. Yung projection, Yusek, yung projection po ng pag-harvest, hindi na apektuhan itong bagyong Egay at itong Habagat at bagyong Palpon? Yung effect lang ng Egay for the quarter 3 doon namin binawas mga 24,000 metric tons lang. Mga 25,000 metric tons. About 622 hectares. Sana nga may dadating pa rin na mga pag-ulan pero sana hindi na katulad ni Egay. So yung ha-harvest natin dapat ngayon, manipis po yun kaya need ng importation. Yes, itong quarter pero projection yan. Yes, opo. Projection lang yan. Walang dapat ipag-alala yung local farmers natin dyan, Yusek?
Kung dadating ang ating importation, and that is what we are really trying to convince our, to encourage, hindi convince, to encourage our private sector na sana iparating nila bago harvest time, which is sana at the latest September. Sana ngayon na nga lang August sana, para nga makaibsan dito sa ating pangangamba na maliit ang supply natin. Opo. 31 days ang ating buffer stock. I mean, Opo. ang surplus natin. Yung source ng importation natin, medyo may restriction po ang India. Hindi mo ba makaapekto yan? Ang India na dito sa 1.9 na pumasok na sa atin, Opo. 12,000 metric tons lang ang nanggaling sa India. India. Marami pa rin sa Vietnam at saka sa Vietnam primarily ang marami. Oo. Tapos kung narinig niyo yung report ng India, non-basmati white rice yan lang yan. Okay. So and manipis lang 'yon kasi ang total export ng India is about 22,000 million metric tons, all over the world. Opo. And that's composed of basmati and non-basmati white rice. Ang non-basmati white rice is only about 25% of that. So mga 5,000 lang yon, 6,000, no? Opo. Na lumabas na, before the ban, lumabas na ang about 4,000 metric tons. Opo. So maliit na lang. Yung i-import na to, yung presyo sa merkado, mataas ba yan o medyo magdudulot ng pagmura rin? Medyo yun ang dapat natin babantayan. Diyan ang dapat natin babantayan, Igan. Kasi alam mo naman yung mga speculations ng mga traders, pagka ganyan naririnig na, talagang i-elevate nila yung mga prices, no? Pero sa kagandahang, unfortunately, nag-reach out ang Vietnam and Thailand government sa atin, no? They are willing to provide to export to the Philippines, no? Okay. Pero gaya ng sinasabi ko, it has to be the private sector. Opo. Ay, Yusek Zambilla, samantalin ko na rin po, may reaksyon na po ba ang DA dito sa pinalabas na preventive suspension sa ilang opisyal dyan sa DA ng Ombudsman? Yeah. Hindi ko masyadong alam yung issue na yan, Okay. pero alam ko, narinig ko na meron ng dumating na sulat nga, and I think DA is going to be responding it. They will be cooperating with the ombudsman, to fix this, and clear these people that have been, suspended. So I think yun yung magiging move ng DA na they will really, help in clearing this out. Okay. Ayuda na lang po sa mga magsasakang naapektuhan nitong bagyong Egay at iba pang sama ng panahon. Yeah, nandun na, lumabas na, meron tayong 1 billion na quick response fund, di ba, Igan? Yes. Sa DA. So 500 million ay lumabas na, and I think that's already now being distributed. So, Ayun. Huwag mag-alala yung ating mga magsasaka. Yeah, included dan yung ACPC na credit na available na rin. So, tumutulong ang ating mga regional offices mga offices, DA regional offices. Opo. Sa mga ating mga magsasaka na salanta. Naapektuhan. Opo. Naapektuhan, opo. Maraming salamat, Agriculture Undersecretary Mercedita Zambilla. Ingat po. Thanks, salamat, and magandang umaga again sa lahat ng mga nanonood. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.